Hallelujah, Hallelujah. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsasalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuluklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa mga tao sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinapatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipagkaloob niya sa kanila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw po ito, na ito, kapistahan ho ni San Marcos, isang ebanghilista. At si San Marcos sa ating ebanghelyo o sa ating mga pagbasa, ay narinig natin ang kanyang pangalan. Siya ay kasama ng mga alagad sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Siya'y kasama nila. Mula sa pagiging kasama, siya din ay naging tagabahagi sa pamamagitan ng pagsusulat ng talata ng mga pahayag ng mga apostol. Isinulat niya ang kanyang narinig mula sa mga apostol, mula sa kanilang pagpapahayag. Kaya nauna ho ang pagpapahayag, saka po ang pagsusulat. Dahil nais ni San Marcos na mabasa at mabalitaan ng lahat kung sino si Jesus. Maganda rin po sa panahong ito at ang pagdinilay natin ay tungkol lagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Lalo na po sa panahong ito ng Pasko na muling pagkabuhay, ang mga pagbasa natin ay lagi nakatuon sa buhay ng unang simbahan. Kung paano ang mga tao at ang bawat Kristiyano ay ipinahagi ang aral tungkol kay Kristo. Kung paano nila ibinahagi ang mabuting balita. Kaya maganda ring hamon sa atin ito na tayong lahat ay tinatawag na maging ebanghilista. Hindi ho yung kalsada, no? Tayo ho lahat ay tinatawag na maging ebanghilista. Tagapagdala ng mabuting balita. Tagapagdala ng mabuting balita kahit saan tayo nagpupunta. Kaya ho, ang mabuting deboto at ang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno
ay isang ebanghilista, tagapagdala ng mabuting balita ng poong Jesus Nazareno sa lahat. Kaya sana sa ating pakikipag-usap, sana ang mabuting balita ni Kristo ang ipinapahayag natin. At magtataka sila, bakit kaya puro gospel ang kanyang sinasabi? Bakit hindi lang gospel ang sinasabi niya? Bumabait din siya. Mahirap naman. Kung puro nga tayo Bible verse, salbahe ka pa rin, parang hindi yata nagtutugma, Kailangan magkasama ho yun. Ang ating pagpapahayag at ang ating pamumuhay, pareho nagbabago. Dahil nagiging authentic witness tayo kung ang mabuting balitang pinapahayag natin ay siya ring sinasabuhay natin. Doon tayo nagiging authentic witness, totoong ebanghilista, tagapagdala ng mabuting balita. Parang hindi yata nagtutugma. Lahat ng post mo, puro Bible verse, pero chismosa ka naman. Pwede ka nga, lagi ka nga praise the Lord, pero babaero ka naman. Hindi yata nagtutugma, Ang mabuting balita na pinaniniwalaan natin, kailangan natin humubog sa buhay natin. Kailangan natin tumimo at humubog sa ating pamumuhay na ang buhay natin ay tanda din at pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Doon nagiging totoo. Doon tayo nagiging ebanghilista. Kung tayo at sa buhay natin, tayo ay nagiging tagapagdala ng mabuting balita. Hindi mo lang kabisado ang Bible verse. Hindi mo lang kabisado ang mga favorite Bible verses mo sa Biblia. Pero ang iyong ipinapahayag ay siya rin mong sinasabuhay. Tagapagdala ng mabuting balita. Kaya magandang din sa atin ito, imbitasyon at hamon. Sa kapistahan ni San Marcos, isang ebanghilista. Nagkapagsulat ng mabuting balita at ipinahayag din ito. Sana tayo rin bilang Kristiyano ay mula sa mga ebanghelyo, isabuhay natin ang ating pananampalataya kay Kristo at ibahagi din natin ito sa iba sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay at pagbabahagi nito. Ikwento natin yung kwento natin ng pananampalataya. Ikwento natin paano natin nakilala si Kristo. Yan ang good news para sa atin. Huwag na natin ikwento yung panghuhusga natin sa kapwa natin. Huwag na natin ikwento yung buhay ng may buhay. Ikwento natin ang mabuting balita ni Kristo sa panahon ngayon. Because the world needs right now is good news. And that good news is from the gospel. Kaya gospel, good news Ebanghelyo, good news. Saan ang dala nating good news ay good news galing kay Kristo. The good news of the gospel. Lahat tayo ay sana'y maging ebanghilista sa panahon ngayon. At ang ebanghilista, kung makikita mo sa salitang ebanghilista, may salitang anghel. Anghel. Hindi yung anghel na cute, Pero ang anghel din, ang misyon ng anghel, ay ibalita ang mensahe ng Panginoon. Nagpakita si Gabriel kay Maria. Dala niya ang salita ng Diyos para sa kanya. Sana tayo rin bilang Kristiyano, maging anghel sa bawat isa. Tagapagdala ng mabuting balita, tagapagdala ng salita ng Diyos sa lahat. Yan po ang misyon natin. Yan po ang hamon din sa atin ng Panginoon ngayon. Ang mabuting balita niya ang dalhin. Hindi buhay ng may buhay. Hindi ganap ng may ganap. Sana ang ibahagi at dalhin natin ay ang mabuting balita ni Kristo na nagbibigay kaligtasan at kaginhawaan sa kapwa natin.
Hindi lamang kaginhawaan ho ang dala ng mabuting balita. Minsan, ang mabuting balita din ay hinahamon din tayo sa ating pamumuhay na maging maayos ang pamumuhay natin alinsunod sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya magandang imbitasyon nito, maging ebanghelyo, maging ebanghelista sa panahon ngayon. Dala natin ang mabuting balita na ating narinig, ating nakilala si Jesucristo sa lahat. Amen.